Bahan ako dun. Ayan. So, praise God. Isa po muling karangalan na magamit ng Panginoon sa gabing ito. So, ang sabi nga po, no, ang ating tema for this month ay tumanaw ka. Where there is no vision, the people perish. Nga ba? No? Napaka-importante po nito, napakaganda po nitong ating tema. So, sa gabi pong ito, no? May nais ituro sa atin muli ang ating Panginoon. Napaganda po nito, no? Actually, na-excite po ako Dahil nung mabasa ko itong i-share ko sa inyo, sabi ko, grabe pala ang Panginoon. Ayan. So, sige po, tayo po ay mag-start na. Ayan, next. Vision. God spoke to His people. Ayan, no? Tayo po, mga kapatid, madalas po, naririnig nyo si Pastor. May word ka ba sa Lord? Naririnig nyo po ba yan sa ating Pastor? Hinihingan tayo ng word. Sino na po dito ang may word sa Panginoon na natanggap, na-receive? Amen. Ayan. So, sige nga, next. So, kung may vision ka, sino na po dito? Pwede po ba ako makahingi na example? Baka mahiya pagka tinanong Ano yung na-receive nyo sa Panginoon? Sino pwedeng magbigay example? Amen, amen. Pastor Benji lang ba? Pas, pwede ko po bang matanong kung ano yung na-receive mo na vision sa ating Panginoon? Yung last, yung nakita ko si Pastor Tony sa vision ko. Gising ang diwa ko noon. No? Nakita ko si Pastor Tony na nasa isang lugar na maraming halaman, maraming puno, iba't ibang tao yung nandoon, may lalaki, may babae, bata, matanda, na patuloy siyang ginagamit ni Lord sa iba't ibang kaluluwa. At ang word doon yung yung word na inano ni Lord doon, yung maraming aanihin, ngunit kaunti ang mag-aani. Kaya naghahanap si Lord ng maraming manggagawa. Amen. Ayun, praise God. So narinig niyo po yung example ng word ng Lord sa ating Pastor Benji, no? So isa lamang po yun sa mga kapahayagan ng ating Panginoon. Nagulat po ba kayo sa question and answer na yun? Ayan, praise God. So, ito po, tawag dito, yun nga po, naririnig na natin ito. Minsan, it is a personal word from our God. Amen po ba? And minsan po, we receive something naman po na para dun sa kapatid na yon. Amen? So, kagaya po ni Pastor Benji, kagaya po ng ba nating kapatid, ako din po may mga na-receive na word sa ating Panginoon, ano? So, ilan po doon yung kagaya nung may pinatanaw po siya sa akin nung minsan nag-worship ako sa kanya doon sa fourth floor ng school namin. Sabi niya ganyan, "Nak, tingin ka sa langit." Sabi ng Lord sa akin, yan ang kaya kong ibigay sa'yo. So, may mga ganyan pong kapahayagan si Lord sa atin. So, amen po ba? So, then, iba pa, aside from that, minsan may na word ako na-receive sa Lord. Sabi niya ganyan. Actually, hindi siya word It comes from a vision. Sa vision ko, may ginawa ako. Nilagay ko yung pera dun sa envelope and then ibinigay ko dun sa certain someone. Ganun po kalinaw yung vision. Nakakatuwa po yung vision na yun kasi bakit? Nag-confirm po yun dun sa kapatiran. Kasi sa kanya naman pala, may nag-flash sa vision naman niya, na may mag-aabot daw sa kanya nung brown na envelope. Amen po ba? So, ganun po si Lord ganun po siya ka-detalye. Amen? Praise God. So, mga kapatid, tulad po ni Pastor Benji, katulad po ni Pastor Tony, kagaya po nila Ate Wena, Sister Belisa, I believe sa inyo din po, may binahayag po ang ating Panginoon. Amen po ba? Praise God. So now, we have a vision. Diba? So ano naman ang gagawin natin pag tayo ay may vision? So sige po, tayo po munang lahat ay manalangin before we set
to the Word of God. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, O God, sa gabing ito. Muli, Panginoon, isang karangalan, Lord, na maipahayag ang iyong kabutihan, ang iyong mga salita, Panginoon, na kami ay tinuturuan mo sa iyong mga kapahayagan sa bawat isa sa amin. Panginoon, muli, Panginoon, ay tago mo ako sa iyong likuran at gamitin mo po ang mga labing ito upang mapahayag ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapala, ang iyong mga pinatatanaw sa iyong mga anak. Marami pong salamat, Lord, dahil hindi lamang po ito isang simpleng salita, pero Lord, ang mga salitang ito ay magiging sandigan namin, magiging liwanag namin, magiging kalakasan namin, magiging katibayan namin, Panginoon, sa paglakad namin sa mundong ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ikaw ang aming itataas sa gabing ito. Ikaw ang aming dadakilain at pasasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Praise be to God. Sige po. Next. So, God talks to us through vision. Sige. Yan. So, pag-aralan natin yung Genesis 15. Okay? So, nandito po yung nakaka-excite na part. No? So, sabi po dun sa Genesis 15, after these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, "Do not be afraid, Abram. I am your shield and your exceedingly great reward." So, kung mapapansin natin yan, maliwanag po, sinabi, the word of the Lord came to Abram through a vision. So, may pinatanaw ang Lord sa kanya. Amen po ba? Amen. So, ang ganda no? May vision na tayo from the Lord. Amen po ba? May word na. Dumating na yung word. Amen po ba? And kung mapansin po natin, doon sa word na yun ng Lord, ang ganda po nung promise ng Panginoon. Sabi niya, I am your exceedingly and great reward. Sabi po niya. As in, wow, grabe. Sino ba namang di ma-excite sa ganong word ng Lord? Amen po ba? Sino po na-excite? Amen. Actually, nakaka-excite po talaga when we receive that promise. Pero pagkatapos po nun, tingnan nyo po, napaka-general po nung promise na yun ng Lord. Napakalawak po. No? And you know what? Ang ganda po nung ginawa ni Abram. Hindi lang siya nakontento dun sa vision na yun. Sige po, basahin po natin yung Genesis 15. Dun pa rin tayo. Verse 2. But Abram said, Lord God, what will you give me, seeing I go childless? And the heir of my house is Eliezer of Damascus. Next. Then Abram said, Look, you have given me no offspring. Indeed, one born in my house is my heir. Kumbaga sinasabi ni Abram, Lord, sabi niya, ano yun? Sabi niya, ganyan, ganda nung pangako mo sa akin. Pero ano yung bibigay mo sa akin? Ano yung po yung napansin niyo dito na ginawa ni Abraham? Diyan sa verse na yan. Hindi po ba siya ay nagtanong? Tama po ba? Amen po ba? Nagtanong si Abraham. Ang ganda nung pangako I am your exceedingly great reward. Pero sabi ni Abraham, Lord, ano ibibigay mo sa akin? Nakita mo nga wala akong anak. And yun po yung kagandahan. Abraham asked question. Amen po ba? Alam niyo po doon sa pagtatanong niya, nakita ko po how God and Abram set that relationship Kasi maitatanong mo yung pag close na close ka. Amen po ba? Hindi mo, mahihiya kang magtanong. Di ba? Pag minsan nawawala tayo. Halimbawa may kasama kayo, tanungin mo dun, ikaw na nahihiya ako. Kasi bakit? Hindi po kayo close. Pero ito po, pinakita sa atin ni Abraham kung gaano kaganda yung relationship nila ng Lord. Kaya nagtanong siya after niya pong ma-receive yung vision. Amen po ba? At hindi po pala masamang
magtanong kay Lord. Amen? So, do you ask God a question? Amen. Actually, nung binasa ko po ito, nakita ko po yung sarili ko kay Abram. Kasi, nung binigay po sa akin ng Lord yung salita niya na, ito yung kaya kong gawin sa'yo. Langit ang kaya ko ibigay sa'yo. Sabi ko, Lord, paano? Sabi ko ganyan. Pinakita ko talaga sa Lord yung question ko habang nagdadasal po ako, habang nag-usap po kami ng Lord. Nilista ko po, Lord, paano? Ang labo nan. Parang ganun ako Ganun yung sabi ko. Ito lang ang sahod ko. Nilista ko po yun isa-isa. Ito para dito, para dyan, hanggang matotal na po lahat. Kita mo, Lord, walang natira. Sabi kong ganyan sa Kanya. Ganun po talaga yun nung time na yun nakipag-usap ako sa Lord. And during that time, nung sinasabi ko po yun sa Lord, hindi ko po alam ang gagawin ko, Lord. Nakita mo ito na sabi kong ganyan. Pero, ang promise niya, ibibigay ko yung langit sa iyo And you know what? By the end of the day naman, dahil doon sa promise ng Lord, hindi ko man po ma-receive yung sinasabi ng Lord na langit na as in material things. Pero yun yung pangako niya Hindi man ngayon, I believe, sa mga darating na panahon, marireceive ko yun. Kasi by the end of the day, si Lord pa rin ang ating source. Amen po ba? And nakakatuwa po dahil kahit nagreklamo ako sa Kanya or nagtanong ako sa Kanya doon sa bagay na yon, pinakita sa akin ng Lord, anak, may natira pa rin sa sahod mo. After po nung commutation ko, nung magasta ko na po lahat, may natira pa rin po. Amen po ba? Praise God. So, pina-analyze lang po sa akin ng Lord kung gaano siya kabuti sa buhay ko. Amen po? Praise God. Ganon din po siya sa atin. Ganon din po kay Abraham. Pinapakita po niya kung gaano po siya kabuti. So when God has given us a vision, hindi po dapat matapos lang doon. We have to ask God and directly na po. Huwag na pong kung ano-ano pa. Diretso na po tayo sa Kanya. Just like what Abraham did. This is a reminder to all of us. After a vision, may gagawin pa tayo. Amen? Yun. So we can inquire from the Lord. Ano ba yung bakit ba we can inquire in the Lord? Sabi naman po sa Matthew 7:7, di ba? Maliwanag po. Ask, it shall be given to you. Seek and you shall find. Knock, and it will be open. And sabi din po sa 2 Chronicles 34:26, and as for the king of Judah who sent you to inquire, nag-inquire to sa Lord of the Lord, we shall say unto him, that said the Lord God of Israel concerning the word which thou hast heard. Ano yung narinig daw na word nitong propeta na to, tawag dito, in-inquire niya sa ating Panginoon. So, kung ano yung narinig natin sa Lord, we should inquire. Amen? And then when Abram asked God, nung nagtanong si Abram, ano kaya yung sumunod na nangyari? So, nagtanong di ba? Sabi po dito, and behold, the word of the Lord came to him, saying, this one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir. Sayang ganyan. So sinabi na ng Panginoon sa kanya, hindi yan. Sumagot po ba si Lord sa kanya na nagtanong si Abraham? Sumagot po ang ating Panginoon. God answers. Tignan pa po natin yung verse 5. Then he brought him outside. Ito pa. And said, look now toward heaven and count the stars, if you are able to number them. And he said to him, so shall your descendants be. Amen po. Grabe, no? Ito si Abram, wala siyang anak. Pero ito yung pinangako ng Lord. Hindi ka lang basta magkakaanak. Mas
Marami pa. Sabi nga kasing dami daw ng mga bituin sa langit at buhangin sa dagat. Amen po ba? Yun po yung pangako ng Panginoon kay Abraham. Kaya nung si Abraham ay nagtanong, ito po yung sunod. God answers. Di po ba napakaliwanag ng salita ng ating Panginoon? Nakakatuwa lang po yung pagkasunod-sunod. Dumating yung vision. Yung vision hindi na kontento si Abraham. Nagtanong siya, sinagot po siya ng ating Panginoon. Amen po. Sabi nga po sa Jeremiah 33:3 di ba? Call to me, and I will answer you, and I will show you great and mighty things which you do not know. Napakaliwanag ng pinapahayag ng ating Panginoon. Actually, sabi nga, ito ang phone number ng ating Panginoon. Tumawag ka! Amen? So, isn't it amazing? Ganyan si Lord Nangako na, sinasagot pa tayo sa ating mga dalangin. And, hindi pa tapos. The Lord did not only answer yung question, hinihigitan pa niya yung sagot niya dun sa ating mga dalangin. Kagaya po nung ginawa ni Abraham. And then, ito pa. God confirmed His word. Makikita nyo rin po yan doon sa susunod na verse. Ayan. Sabi po doon, then He said to him, I am the Lord your God who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to inherit it. Nagko-confirm po si Lord. Di po ba? Pinapakita ng Lord, ako nagsasalita sa iyo, anak. Sinasabi ko sa iyo, ako ang nagligtas sa iyo Ganon din po sa atin, mga kapatid. Kinukumpirm niya po sa atin yung mga word. Di po ba, Mama Bel? Amen. Kasi pagka may word po si pastor, tatanong po yan, sino naka-receive sa inyo ng word? Minsan maririnig nyo po pag tayo dito nung isang kapatid, maririnig nyo may confirmation po. Kaya nagko-confirm po ang ating Panginoon. Amen? So next step po, na nag-confirm na si Lord. So we have to ask again. Nag-ask po ulit si Abraham dito. Tignan po natin kung ano yung tinanong niya. Sabi niya po dito, and he said, Lord God, how shall I know? Paano ko malalaman, Lord, na ako pala yung mag-i-inherit, ako pala yung magiging tagapagmana mo? Diba? Nag-confirm pa si Lord, kaya nagtanong ulit si Abraham, di pa siya tapos Diba? So, ang ganda lang po dahil, paano nga ba, Lord? Anong gagawin? Saan ganyan? So, yung susunod, ito na. Ano yung sabi sa Genesis 15:9? God will give instruction. Tignan niyo po yung sinabi ng Genesis 15:9. So he said to him, si Lord na naman, bring me a 3-year-old heifer, a 3-year-old female goat, and a 3-year-old ram, a turtle dove, and a young pigeon. So may instruction po ba ang Panginoon na binigay? Meron po. At syempre, dahil may instruction si Lord, ano na yung next? We must obey God. No? Kagaya po nung ginawa ni Abraham sa Genesis 15 verse 10. Then he brought out, diba? Pinag-prepare siya ng Lord. Ito na. Punta na siya. Then he brought out all this to him and cut them into down the middle and place each piece opposite the other, but he did not cut the birds in two. Yun po yung ginawa ni Abraham. Sumunod po siya. Kagaya din po dito sa 2 Chronicles na naunang verse, ay sumunod na verse dun sa 2 Chronicles 34 verse 27.
Sumunod din po sila after nilang ma-receive yung vision. Because your heart was tender and you humbled, nag-humble down sila, humble yourself before God. When you heard this word against this place and against its habitant, and you humble yourself before me, and you tore your clothes and wept before me, I also have heard you. Nakakatuwa lang po na after nilang ma-receive yung instruction, sila po ay may ginagawang pagsunod. At dahil po nagkakaroon tayo ng pagsunod kay Lord, pinapakita din po natin yung pag-humble natin sa Kanya. Kasi syempre, di ba, may mga matitigas dyan sa puso natin eh. Minsan di po ba, kahit hindi nga si Lord aminin natin, kahit hindi po si Lord nag-utos, halimbawa, tatay mo, o kaya nanay mo, inutusan ka, magugas ka ng pinggan. Ayoko nga. Si ate na lang, si kuya na lang. Di po ba? May ganun po tayo. So, pagka po tayo ay sumusunod, nagkakaroon po tayo ng humbleness. Yung pag-obey natin sa mga pinapagawa po sa atin. Amen? And sa pagsunod po natin, sa pag-humble natin, we are showing na we believe in God's promises. Amen? Pero, along the way, habang tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon, at habang iniintay natin yung Kanyang promise, we will face various trials and troubles. Hindi po yan nawawala. Hindi dahil Kristiyano po tayo, exempted na doon sa mga pangyayaring kaguluhan. Hindi daw po ganun yun. Bakit? Ano ba yung nangyari? Ito po, dito pa rin po tayo. Sa Genesis 15 verse 11 and 12. And when the vultures came down on the carcasses, Abram drove them away. So may hinanda na si Abram, di ba? Sumunod siya. And then dumating yung vulture, kakainin. Now when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram, and behold, horror and great darkness fell upon him. So, sa panaginip niya may nangyari, May nangyari po. So, sometimes, Satan will try to distract us in God's promise para hindi tayo makasunod ng tuloy-tuloy sa Panginoon. Kasi nandiyan yung nanakawan niya tayo ng kasayahan, ng kapayapaan. At dahil madidistract tayo, malilimutan natin kung ano yung pinangako ng Lord. Pero ito yung maganda doon, na kahit may experience tayo dyan, kasi sabi nga, di ba, horror and great. So siguro ang tindi nitong mangyayari, Pero hindi pa doon natatapos si Lord Sa pagbibigay lang ng vision na yon, sa pag-i-instruct lang sa Kanya. Meron pa. Dahil siya ang Diyos na marunong, siya ang Diyos na kataas-taasan. He know these things. Ipinaliwanag niya kung ano yung trouble na nangyari kay Abram. Amen? Ito po. Sige po, next kapatid. Ito po. Genesis 15:13 and 14. Then he said to Abram, "Know certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, and will serve them, and they will afflict them 400 years. Ganito po katagal. Ito pala yung great horror na darating, Pinaliwanag ng ating Panginoon. And next, and also the nation whom they serve, I will judge. Afterward, they shall come out with great possession." Pero kahit may nangyaring ganon, pinangako pa rin ni Lord kay Abram na tatawagan ko pa rin sila, i-judge ko tong nation na to, and they will possess great things after po nila, paglabas po nila. Which is nangyari po to, di po ba? Along the way nung sila po ay napunta po sa Egypt. Mga kapatid? So, God knows everything, mga kapatid. So you see, pinaunahan na tayo ni Lord.
dun sa mangyayari. Alam niya, may vision siya. May pangako siya sa atin. May great promise siya. Pero may nakita pa siya aside from that. Kasi, kumbaga, mga kapatid, tayo, ang nakita lang natin ito, hanggang dito lang sa labas. Pero si Lord, hanggang dun pa sa kalayo-layuan ng, malayo. Kumbaga sa isang nagplaplano, kita niya yung mapa, paganyan pababa. Tayo ang nakikita lang natin kung nandun tayo sa loob ng mapa. Pero si Lord, ang kita niya yung kabuuan ng proyekto. Amen po ba? Kaya pinaunahan niya na po. Kaya lang, minsan, hindi natin napapansin yung sinasabi ng Lord sa atin. But don't worry. God will comfort us. Nangyari man po yun, dahil sabi nga ng Lord sinabi niya na kay Abraham, mangyayari yan Pero ito po yun, God will comfort us. Paano niya kinomfort si Abraham? Now, as for you, you shall go to your father in peace. You shall be buried at a good old age. Paano po na-comfort si Abraham dito? Kasi si Abraham, di po niya naranasan yun. Yung na-experience ng descendants niya na mapunta dun sa Egypt. Yung parusa na naranasan nila doon, yung pag-slavery. So, God will comfort us. Amen po? And after God's comfort, eto na. God will establish His covenant. Ulitin nga po natin, God will establish His covenant. Ayan po, no? Ito po yung covenant niya. On the same day, the Lord made a covenant with Abram, saying, to your descendants I have given this land, from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates. Next, the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites, the Hittites, the Perizzites, the Rephaim, the Amorites, the Canaanites, the Girgashites, and the Jebusites. Ang galing po ba ng ating Panginoon sa pag-establish nung kanyang covenant? Hindi lang po natapos sa isang vision ng ating Panginoon. Napakaganda po nung binigay niya. Nag-establish pa po siya ng covenant. So you see mga kapatid, God is so faithful. Hindi lamang po siya faithful kay Abram. Hindi lang siya yun, dyan lang sa kwento na yan natapos. Even to us, He is also faithful. Nagbigay na nga po siya sa atin ng vision. Nag-comfort pa. Nag-establish pa ng comfort. Sino po ba yung comfort natin? Sino po ba yung covenant natin? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Diba? We are in a new covenant na nga. Diba? Sinasabi. We are in a much more better covenant. Yun pa nga diba? Kasi bakit? May Diyos na namatay para sa ating lahat. Amen po ba? Praise God. And sabi nga dun He gave us His comforter. Sino yung comforter natin? Si Lord, the Holy Spirit. Yung laging dire-remind sa atin ni Pastor P na we must be intimate with the Holy Spirit. Kasi siya yung comforter Paano ka mako-comfort kung hindi mo nilalapit yan sa Lord? Kung lagi mong nilalapit yan lang sa kaibigan mo, sa mga kakilala mo, pero hindi mo nilalapit doon sa great comforter. Siya yung magko-comfort Pag kinomfort ka niyan, talagang matatanggal yung mga kabigatan dyan Matatanggal yung mga tinik-tinik dyan Luhaan ka man habang pero after nun, yung luha mo, yung uhog mo na tumulo, after nun, ang gaang ng pakiramdam. Amen po ba? And dahil dun, maliwanag ang sinasabi ng ating Panginoon. Dahil sa Acts 2:17, and it shall come to pass in the last days, sabi nga ganyan ng Panginoon, that I will pour out my spirit on all flesh.
Your sons and your daughters shall prophesy. Your young man shall see vision, your old men shall dreams. Liwanag po eh. Lahat po makaka-receive po sa Panginoon. Amen po ba? And yung na-receive po natin, ang ganda po nito, naisip ko nung pinaliwanag ni Lord. Ito gawin nyo eh. After mo, gayahin nyo si Abraham kung paano niya sinet kung paano niya natanggap yung vision, kung paano siya nagkaroon ng attitude towards that. Don't forget, no, mga kapatid, to ask God, as and as again, kung ano yung pina-receive niya sa atin. Kumbaga nire-remind din mo si Lord eh. Lord, sabi mo, pangako mo to sa akin eh. Amen po ba? It's like a prayer na inuulit mo. Ito yung sinabi mo po sa akin, Panginoon. And magugulat ka yung pag-manifest ng pangako na yun na ating Panginoon. And syempre mga kapatid, we have to ask God, bakit? Kasi don't forget, kagaya nga po nung sinabi ni Sister Meng nung last Sunday. Sino po nandito nung last Sunday? Sabi po ni Sister Meng, baka minsan kasi hindi pala sa Diyos yung natanggap mo. Di po ba? Baka mamaya, naglagay si Satan. Paano natin ma-distinguish yung binigay ng Lord? Kaya we have to ask God and we have to know God. We have to know His Word para ma-distinguish din natin kung galing ba talaga kay Lord yung Word or galing kay Satan, no? Alam niyo po, nung bago nag-preach si Sister Meng nung Sunday, nung Saturday, nung pauwi po ako after nung nung practice namin dito, yun din po yung naglaro sa isip ko. Sabi ko, baka Lord, akin lang tong salita na to eh. Sabi ko, Lord, kung sa akin galing yung salita na to, tanggalin mo. Kasi biglang na-remind sa akin yung verse na kung saan si Lord dinempt ni Satan eh. Yung nag-pass po siya ng 40 days, di po ba? Tinempt po siya doon ni Satan eh. Sa ganyan ni Satan, sa'yo na lahat yan. Sambay mo lang ako. Parang ganun eh. Pag minsan kasi, di ba, akala natin yung work na binigay sa atin na, yung work na matagal natin pinag-pray, yung pala yung work na binigay ng Panginoon. Baka akala natin yung work, hindi pala. Kasi minsan nagiging distraction na. Although, kalooban naman ng Lord talaga na pagpalain po tayo. Amen po ba? Pero minsan, we have to pray kung ano ba talaga yung God's direction. Baka mamaya mali po yung natanggap natin. So, we have to know yung heart talaga, yung plano talaga, yung ano talaga yung binibigay ng Lord para sa atin, mga kapatid. And, all in all, this will all boil down. Well, may pinakuluan na. All in all, lahat lang naman nito ay magdadirect kung saan on how we know God is. Kasi syempre, yung vision na natanggap mo, malalaman mo lang na kay Lord galing yan if we know ang alin. Yung pinakasalita po niya, if we know who God is, ano yung sinasabi po ng kanyang salita. Bakit mga kapatid? Kasi dumarating din yung magnanakaw. Dumarating yung magnanakaw kung saan kinukuha yung salita na meron tayo. Di po ba? Alam niyo po yung parable of the sower? No? Sabi po doon, bilisan ko na lang po doon. Sabi po doon, yung sower nagtanim po siya and then dumating yung ibon. Yung uwak. Kinuha yung yung binhi, 'di ba? Yung binhi po na yun yung salita ng ating Panginoon. Pag nakuha ng uwak, yun po yung kalaban, yun yung devil, pag kinuha po niya yun, ang tendency na wala yung word. So wag po nating hayaan na dumating yung pagnanakaw sa atin, wag po nating payagan na manakawan po tayo ni Satan. Amen po ba? Nang dahil lamang po yung binhi na narinig natin ay nasayang. So dapat po talaga matanim dun sa matabang puso. Kasi yun po yung sinasabi dito eh.
matanim doon sa puso. We have to cultivate the heart po, no? Makukultivate po natin yan, pakultivate po natin yan sa ating Panginoon. Amen? Paayos po natin ang ating puso sa ating Lord. Yan. And wag po nating hayaan na makuha ni Satan ang mga salita na naririnig natin. Amen? So don't forget mga kapatid, gaya po ni Abraham, remain in the faith. Remember, pinagtibay po ni Lord yung vision, yung promise through a covenant. And He has established a covenant with us. Amen po. So, again po, next. Huwag mong hayaang manakawan ka. Sabi mo nga sa kapatid mo, katabi mo, huwag mong hayaang manakawan ka. Ayan. Huwag po nating hayaang manakawan tayo. Bagkos, ito po. Yan. Good news. Updated na po ang news. He has established a covenant with us. Amen? And, siyempre, question, ulit, magtatapos po tayo. Do you have a vision from God? Yes? If you have a vision from God, if you have a word from God, huwag niyo pong hayaang nakawin to sa atin ni Satan. Bagkos, isa-isahin po natin yung ating pong narinig or nabasa dito sa Genesis 15. I-analyze po natin yung moment ni Abraham tsaka ni Lord. And maging prayer po natin siya, Lord, ano po ba yung nais mong sabihin sa akin dito sa pangako na to? Lord, ano po ba yung mga paparating? Baka hindi po namin alam may paparating eh. Kasi hindi naman talaga natin alam kung ano yung mga paparating eh. Pero si Lord alam niya eh. Kaya hindi lamang po natin tatanawin yung vision, kundi mas malawak pa na pagkaunawa kung ano yung ipinapahayag sa atin ng ating Panginoon through His vision. And makikita natin, mas marami pa po siyang nais i-reveal doon sa binigay niyang vision sa atin. Amen po ba? Amen. Praise be to God. Sige po mga kapatid, ay hope po na pagnilayan po ninyo ang salita na ito ng ating Panginoon. Tayo po ay dumulog pa po sa Kanyang presensya, and let us pray po. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Father in heaven, we thank you so much, Lord, on this night. Salamat, Lord, sa buhay ng aming Father Abraham, Panginoon. Napakaganda ng in-establish mong relationship sa kanya, Panginoon. Napakaganda ng pinangako mo sa kanya, Panginoon. And Lord, isa kami sa mga naging resulta ng mga pangako mo sa kanya, Panginoon, na kami ay kanyang descendants, Panginoon. Lord, kagaya nga po ng magandang relasyon niya sa iyo, Panginoon, gayon din mag-cultivate, magkaroon kami ng mas malalim pa na relasyon sa iyo, na when you gave us a vision, kung may patanaw ka sa amin, Panginoon, na we dig deeper pa, Panginoon, na mas lalo pa kami maging mapagniig, Panginoon, na lumapit sa iyo, alamin, Panginoon, ang kabuuan ng plano mo sa buhay namin, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na nagplano ng maganda, ikaw ang Diyos na nagplano ng mabuti, Panginoon, O God. Ikaw nga po ang Diyos na walang inisip na masama sa amin, Lord. Lord, patuloy mo kaming palakasin, Panginoon, O God. Hindi lamang po, Lord, na na-receive namin ng with joy and with gladness ang salita mo na ito na narinig namin. Bagkus, Lord, magkakaroon kami ng obedience, ng humbleness, and as well, Lord, makaka-receive kami ng instruction from you, Lord. Kung ano po yung mga next step pa po namin gagawin while we are waiting, Panginoon, na dumating ang pangako mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Marami pong salamat, Lord, na ang ganda po ng pinatatanaw mo sa bawat isa sa amin. I believe, Lord, na
sa bawat isa, Panginoon, magkukonfirm ka, i-establish mo pa na higit ang covenant mo sa amin, Lord. Salamat, Panginoon, O God, through your Holy Spirit, Panginoon, na it will comfort us, Panginoon, sa mga pagdating ng mga pagsubok, sa pagdating ng mga pagyanig, Panginoon. At kami, Panginoon, ay lalakas, Panginoon, hindi dahil sa aming sariling kakayahan, bagkus dahil sa iyong mga sinabi, Panginoon, dahil sa iyong ginawa at dahil sa iyong anak, Panginoon, na nagbuhis ng buhay para sa amin. Lord, maraming salamat muli, Panginoon. Ikaw ang aming tataas, O God, sa gabing ito, dadakilain pa at patuloy na pasasalamatan. And Lord, as we wait on you, as we continue, Panginoon, to serve you, Panginoon, Lord, kami ay mapipil pa na marami pang kagalakan, ng kapayapaan, ng mga biyaya na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, sa pagbabalik namin, Panginoon, sa aming mga tahanan, Lord, dala-dala namin ang bagong mga revelation na ito na nanggagaling sa iyo, God. And salamat, Lord, kami ay patuloy mong iingatan, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, na sasamahan sa aming buhay at lakad Kristiyano, O God. Marami pong salamat, Lord, hanggang sa muli pong pagbabalik namin, Panginoon, sa susunod, sa linggo, Panginoon, upang marinig pa, Panginoon, ang mga kapahayagan mo sa amin. Marami pong salamat, Lord. Ikaw ang pinupuri namin, dinadakila. In Jesus' name we pray. Amen. Praise be to God. God bless po, everyone.